Araw na ito, wala pong nasayang sa atin. Magsitayo po ang lahat upang awitin ang panalangin tinuro ng Panginoon. Magsiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conchiki. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, walang nilalayon at ninanasa siya. Sa bawat araw o maging gabi man, sa kanyang mga anak na sila'y masilayan niyang masaya. Dulot niya'y ligaya, saksi siya sa lahat ng dakot, sa lahat ng sandali. Wala siyang mithiin, kundi sa kanya'y kumilala at tumanggap. Halina, mga minamahal ko, magtanto at magbulay kayo sa lahat ng narinig nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga ba ang makakahalakhak kung siya'y may nararamdaman sa katawan? Subalit, may mga taong kahit may nararamdaman sa katawan, maligaya ang puso nila. Sapagkat iba yung paghalakhak, iba yung nararamdaman sa damdamin ng tao. Ang paghalakhak at pagtawa ay sa bibig, ngunit ang ligaya ay sa puso. Kaya't kung lahat lamang ng tao ay makadarama sa Ama, ang paninimdim ay pinapaknit, pinaparam niya. Lalo't higit sa mga anak niyang nakikita kung papaano magsumakit at magsumikap, sila'y tumalima. Sumunod sa layon niya, pakinggan ang aral niya at isabuhay nila. Sapagkat siya nga'y puspos ng habag at awa ang taglay niya. At ang kadakilaan sa kanya'y di mawawalay at di mawawala kailanman. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang kabutihan, natututunan ng taong kanyang kadakilaan, at sa kanyang kadakilaan kung kikilalang tuwiran, mararamdaman nilang siya'y buhay na buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mateo. Samantalang nagsasalita pa si Jesus,
Dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Maliwanag ang katotohanan. Hindi po sa electric pan yung nagmumula. Sa cellphone. Kumukonektado doon. Kung sa isang sinihan, naroroon ang mga tao, kahit sila'y nanonood, may kausap sila. Walang istorbo. At di masama at pakinggan man hindi rin masagwa. Sapagkat hindi kabanalan yun. Yun ay pangsanlibutan. Subalit sa dakong ito, kung kayo'y pumarito para mithiin ninyo ang kagalingan ng kaluluwa at katawan nyo, kayong mga nakikipagtotoo at tapat na nakikinig sa mga aral, naistorbo kayo sa mga tunog na hindi mabuti. At ang wika nga, kahit ikay magulang na tao sa lupa, pagpaulit-ulit mong inaaralan ng anak mo, dumarating din sa puso mo ang kumisay parang di kanya ginagalang. Parang pakiramdam mo, wala siyang modo sa'yo. Parang pakiramdam mo, tinatawag ka pa niyang ina't ama. Hindi naman siya sumusunod sa'yo. Ano kaya ang pakiramdam mo bilang magulang kanya? Ang ama pa kaya? Na tamang hindi nga siyang nakikita mo sa dakong ito, tamang hindi nga siyang niyayakap mo, tamang hindi nga siyang nakikita mo, subalit wala ka rito kundi sa kanya. Wala kayo lahat dito kundi sa gawaing handog niya. Sapagkat kung ang tatanungin naman ng tao, siya ba naghandog niyan? Paano namang naihandog? Tao lang siya. Di ba tao lang siyang nangungusap at tao lang siyang tumutupad? Gayon na nga, tao sa mukha, tao sa pananaw, tao sa harapan. Subalit walang tatalim at susunod kung tao mag-aatas at patutupad. Sapagkat wala ring gagaling at walang gumaling at walang makikinabang na tao kung pagkatao lamang damdamin at pagkataong pagmamagaling ang pagtalim at pagsunod para kayo'y paglingkuran. Malamang maaring gampanin at kayo'y paglingkuran kung makikinabang. Kung sa kapakanan niya ay yayaman, dili kaya'y huhusay ang buhay, kahit ano pang sabihin ng tao na kapwa-tao niya ay magaling, magmagaling, hindi yan pakikinggan sapagkat nakikinabang siya. Subalit, batid ng nagsugo, nag-alay at naghandog sa gawain ito na isa man sa inyo ay wala sa oras na ito na nagbayad doon para paglingkuran kayo. Sa makatwid, mga minamahal ko, binigay ng libre, ipamahagi ng libre, at ang bawat nakikipagtotoo sa nagbigay ng libre, nakikinabang nasisiyahan, damdamin niya ay nagagalak. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal ko, katotohanan ng tinuturan ko,
ang may pandinig sa tuwin ay marinig nyo, ang marapat pagnilayan at bulayin nyo. Mga nakikipagtotoo, nasisiyahan sa totoo, subalit ang di totoo, ayaw ng katotohanan, para sa kanila'y biruan lang. Kalokohan ang pananaw at walang bali iyan. Kaya naman sa pinagsamang mga anak ng Ama sa daigdigan, alam niyang salain ang kanya't alam niya kung tukuyin niya, kung alin ang kanya't alin ang sumusunod sa kanya. Mapapalad kayong nakatatalim at sumusunod sa kanya at alam tukuyin ng Ama kung sino kayo't alam niyong tukuyin kung sino siya. Di man nyo nakikita, di man ninyo makita, mapalad kayong nakikipagtotoo sa kanyang espiritu. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal ko. Yaw na nga ang pawang katotohanan sa pagbasa. Sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Yaong sumusunod at tumatalima sa kalooban ng aking Ama. Sapagkat wala ang Kristo sa ibabaw ng mundo, sa panahong yaong tumalim at sumunod bilang pagkatao, kung hindi sa kalooban ng Ama at kung hindi sa pamamatnubay ng Espiritu niya. Sa makatwid at madaling salita bilang pagkataong ituturan ko sa inyong madla, walang ang taong tutupad at gaganap upang pagkukulan ng kabanalan at tukdin araw-araw na talimahin at sundin ang pag-aatas na mainam. Kaya mapapalad kayong nakikipagtotoo, damdamin nyo'y babaguhin at magagalak kayo, ang paninimdim nyo'y kaaliwan kung tuwirang Ama ang kakamtan. Nek karamaneyahana, nek karamaneyahana, nek karamaneyahana. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba siya? Paano napapatotohanan ang kanyang kadakilaan? Ang damdamin ng tao ay iba-iba, subalit iba ang damdaming kaloob niya. Kaya't sa mga tumatalim at sumusunod sa damdamin niya, ibang-iba nga sila sa kapwa nila. Kaya't kung naiba na damdamin nyo at nabago na kayo, purihin nyo ang Ama at pasalamatan siya, sapagkat bilang pagkatao at kapwa-tao ninyo, walang makapagpapabago isa man sa inyo. Subalit kung nagbago nga kayo at pananaw nyo'y naiba, purihin nyo nga siya at ipagsigawan nyo ang pagbabago nyo, sapagkat saksi siya sa lahat ng sandali sa kaaya-aya nyong ginagawa. Nek karamaneyahana, nek karamaneyahana, nek karamaneyahana. Mula kay Lucas. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ng kanilang ipinagkaloob, ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Alalaong baga, kung binigay mo ng lahat sa puso mo ang Ama, at ang bawat ginagawa mo'y alang-alang sa Kanya, kalugod-lugod ka sa pananaw niya, kaysa pinipili mo pa lamang ang gustong gawin mo at pinipili mo kung anong gagawin mo pa sa mundo. Kaya mapapalad ang inilagak ng lahat ang sarili nila sa Ama at pinagkatiwala ang buhay nila sa Kanya. Di sila natitigatig, natatakot na mawalan, sapagkat di nila alam ang kinabukasan na sila'y magugutom at sila'y kukulangin, sapagkat handa nilang makita, makamtan, matanggap ang kaloob ng Amang mabuti na pinagkatiwala ang lahat niyang mga buhay sa Kanya, kaysa ang taong pinipili niya ang gagawin niyang ito ang gagawin ko, ito ang gagawin ko muna, samantalang nararapat at dapat isuko mong lahat ang sarili mo sa Kanya. Sapagkat, kung mayroon ka pang nilalaan sa sarili mo,
at pinaglalaanan mo pang masigit ang sarili mo, paano napatotohanang may pag-ibig ka na sa Ama at kinikilala tapat ka na sa Kanya? Kaya't magalak kayo at magpugay, kayong mga isinurrender na wika ng tao, kayong isinuko nyo ng lubos ang sarili nyo, at wala na kayong itinira kahit ano, sapagkat nagtitiwala kayong alam ng Ama ang bukas at kailan nam kayong nabubuhay, ay siya pa rin ang bahala sa inyo. Tulad ng isang balong walang itinira kahit ano sa kanya, sapagkat umaasa siya, ano man ang ibinigay niya na para sa kanya, lahat man ay nawala sa kanya, may Diyos Ama siya na ang alam nila ay mapapakinabangan ng higit pa ang kaloob niya. Sapagkat gayon nga ang nagtitiwala at nananalig sa kanya. Hindi niya inaalintana ang bukas niya at hindi niya iniisip ang mamaya niya, sapagkat alam niyang may Diyos ng katotohanan na kilala at kilalang kilala siya at alam ang marapat sa buhay nila. Samantalang, ang mayayamang ito na tinatangit pinipili nila kung anong ibibigay nila, ganun ang katotohanan. Maraming tao, marami pang takot sa buhay. Marami pang alalahanin sa buhay. Marami pang pagtatangi sa buhay, sapagkat hindi pa lubos ang pagtanggap at pagkilala sa gagawa ng hiwaga at himala ng buhay nila at sa sinusukuan nilang Diyos Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Talinghaga lamang ang mga narinig nyo na binaybay at binasa sa banal na aklat na ito. Ngunit at pasubali kayong nakaunawa, maliwanag na isipan nyo'y makatanggap na ganap upang sa damdamin nyo'y magalak din kayong lahat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Paano mo nga ba naman ibibigay ang lahat sa iyong sarili at kung anong mayroon ka at ilalagak mo sa Ama? Samantalang kung may takot ka nga mamaya at para sa bukas mo, bakit ipamamahagi mo kung anong meron ka? Mapapalad kayong nagmahal ng tapat. Kumilos ang Ama sa buhay ninyo at patuloy na kikilos siya at kailan may di kayo pababayaan. Yamang ang alam ninyo ay ang pagsukong tapat sa Kanya, paglagak na lahat ng karapatan niya sa buhay ninyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga, mula kay Zacarias, sinabi pa ni Yahweh, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan ako sa piling mo. Sa araw na yaon, maraming bansang sama-samang magpupuri kay Yahweh at pasasakop sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Ayaw ko pong gawin ng magbuklat ng inyong gamit para titigan ko yung cellphone ninyo kung sino nakabukas sa inyo. Dahil tukoy na tukoy naman kung saang lugar ito. Tanungin nyo nga ititim, may tuturo nila kung saan lugar yan. Mayroon naman pong nababasa dyan kahit ngayon ka pa lang, kaya hindi kakatwirang, hindi ko po kasi alam, bago pa lang ako eh. Sapagkat mayroon naman pong nakalagay dyan, kaya ang tunay na sumusunod, ay sadya nga pong susunod at napakasarap namang sundin, sapagkat hindi naman po para sa isa lamang ang pagtupad at pagsunod po dito. Tama baga? Tandaan mo, kung ngayong oras na ito maaliwalas ang isip mo at may galak ang puso mo, giginhawa ang pakiramdam mo. Sapagkat hindi lamang sa tinapay ang kabusugan at di lamang sa tinapay mabubusog ang nilalang.
kundi sa salitang banal na nagpapasigla't nagbibigay busog ng kaluluwa at katawan. Nagbibigay sigla at buhay. Kaya't sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Tandaan ninyo kapag kumilos ang Ama, wala yung mga sakit nyo na yan kung gagaling pa kayo't bubuhayin niya. Maraming pamamaraan siya. Kung magkamisan nga, pagtatawanan yung yahatol sa kanila sapagkat, oo nga naman, bakit nga ba naman hindi ka mag-aalinlangat at bakit di ka matatakot kung hindi ka paganap? Iisipin mo, baka kung malason sa paiinom na ito, gaano ka siguradong ito'y nakakagamot. Ngunit, bumilang na kayo ng taon, wala pang nalason sa dahon-dahon, maging sa anumang pinailagok at pinainom. Sa makatwid, hindi nagbibigay laso ng Ama sa buhay ng tao at hindi papatay ang Ama, kundi bubuhay siya. Buhay ba ang Ama? Kapagkat kung may nalason ni isa man, tutugot ng maghatol at tutugot na rin maglingkod. Sapagkat nakapipinsala pala. Ngunit dahil hindi nakakapinsala, kundi nakabubutit nakapagpapaganda ng kalooban at kaisipan ng tao ang dulot niya, ang sumusunod, silang makikinabang, silang nagpapatotoong, totoo ang salita, hindi nagkakabula. Buhay bang Ama? Bagamat hindi nga lahat ay nagsigaling sa dakong ito sapagkat tinukoy namat tinurang totoo. Nasa 100, kung may 100, bawat araw ang 70 gagaling, ang 30 hindi. Sa makatwid, pinauna na, hindi lahat ay gagaling na 100%, sapagkat hindi 100% ay totoo. Na tumatanggap, naniniwala, gana. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Subalit, tandaan ninyo, sa pagbabatan nyo, tapat na puso nyo, paulit-ulit mang kamtin ninyo ang araw at gabing tumutungo kayo rito na hindi kayo gumagaling. Subalit sa katapatan ng puso nyo, hindi nyo namamalayan. Aba, nakalaya na pala. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? O sulong, katulad sa mga gadget ngayon na ginagamit ng tao. Pag mahina ang signal mo at may kausap ka, natutuwa ka ba? O kung mahina ang pananalig nyo sa Ama, tuwang-tuwa ba siya? Ganon din ang damdamin niya. Kung hindi kayo makarinig, kung hindi kayo makadama sa Kanya, aba, kung ano nararamdaman nyo kapag may kausap kayo, ganon din ang nararamdaman niya. Ngunit hindi niya lang masabi, kayo inis na inis kapag di kayo marinig ng kapwa nyo at di nyo naririnig ang sinasabi ng kapwa nyo. Ako hindi nyo naririnig, mga hindi totoo sa akin. Buhay ba ang Diyos? Kapag may kausap ka, sa malayong dako at sabik na sabik kang makausap siya, hindi ba't gustong-gusto mo? Pati mukha niya makita mo. Yan ang nananalig ng tapat sa Ama. Ang gusto niya, gustong-gusto niyang makasama siya at makita siya. Kung nananabik ang tao at nagtitiwalang totoo, lahat ng mabuting gawa ng Amang mamasdan upang sa pamamagitan ng mabuting gawa niya, nasa sa larawang totoong kinikilala siya. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Panaligan mo at puspusin mo ng pagtitiwala ang bawat katagat salita ng maganap sa iyo pawa, sapagkat di tao ang naglalahad sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaswerte ng sa mga panindaman, mayroong, ngunit kapag binili mo yan sa tindahan, gugutingin yan dahil hindi niya pwedeng katulad ng presyo ng isa, ang ibibigay niya ay 2, lugi siya. O dili kaya wala siyang kita, no? Subalit sa dakong ito, hindi na yan tinatanggal kung magkamisan, kaya swerte nung nakakuha agad sabay. Ang tanong, totoo nga ba siyang maswerte? Kung wala naman sa loob niya ang pagtanggap.
at pananalig niya ay wala. Katulad lang ng tinura ng Kristo. Sino ang ina? Ang kanyang matatawag na ina't kapatid. Yung nananalig, yung naniniwala, yung nagsasabuhay sa kalooban ng kanyang ama. Ganon din, kahit isa lang ang nakuha ng kapwa mo at ikay dalawa, kung mas matimbang ang pananalig ng nakakuha ng isa, mas pakinabang niya'y higit pa. Buhay ba ang ama? Gayon lamang ang buhay, mga minamahal ko. Kaya't magnilay, magbulay, magtantong tuwiran. Hindi sa nakakamtan ang tunay na kasiyahan at kagalakan, kundi sa kalooban nagmumula iyaan. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Laging sinasambit, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Kung ito'y pinagtitiwalaan yung lubos, makakamtan yung lahat. Paano mo nga naman pagtitiwalaan kung hindi mo naman nararamdaman ang Diyos na tinatawagan mo? Kaya kailangang maramdaman mo muna siya. Mapapaniwalaan mo ba yung sinasabi ng anak mong mahal ka niya kung hindi ka naman niya binibigyan kasiyahan at puro sakit ng loob ang binibigay niya? Ganun lamang, mga minamahal ko. Mapagtitiwalaan mo bang mahal ka ng asawa mo pag lagi kanyang pinasasakit ang ulo? Ganun lang, mga mahal ko. Mapapaniwala ang mahal niyo ang ama. Magtitiwala siya sa inyo at pagtitiwalaan kayo kung tuwirang ginagalang niyo siya. At gayon din naman siya. Mapagtitiwalaan niyo siya
kung nadarama nyo siya sa puso nyo. Paano nyo naman siyang mararamdaman kung ang nararamdaman nyo'y galit, hinanakit, pagdaramdam, puot ngit-ngit, selos inggit? Wala kayong madaramang kaiba sapagkat taong pagkatao damdaming ito. Kaya't upang mapatotohanang siyang nararamdaman nyo, mabago ang damdamin nyo, mag-iba kalooban nyo, maging kaisipan nyo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? May sakit ba kayo? Inaangkin nyo kasi lahat ng sakit nyo. Lagi nyong bukang bibig, may sakit kasi ako eh. Ano ba ang sakit mo? Kasi ganito ganito, ganito. Kaya naman tuwang-tuwa yung nagbibigay ng sakit sa'yo. Ano kaya ang sabihin mo? May sakit ka ba? Wala. Pinagaling na ako ng Diyos ko. At sa hindi mo namamalayan, aba, magaling ka na nga. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sapagkat maliwanag ang nakatala kung ano ang paniniwala, pagtitiwala at pananampalataya ng tao, pinatutupad ng Diyos niya sa kanya. Natatanggap niya at kinakamta niya. Kaya pagtiwalaan mong malaya ka na at upang kamtin mo ang kalayaan mo. Bagamat may nararamdaman ka pa, tigib ka ng ligaya at tapat na puso mo'y sa'yo, anong mapapatotohanan mong ang Diyos ay wala sa'yo, samantalang inaaliw ka? Kaya napapatotohanang nasa sa'yo siya kapag anuman ang nararamdaman mo at anuman ang kulang sa'yo, anuman ang dalahin mo, ang pananalig mo'y sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sapagkat walang taong nagpapagaling. Lahat ng taong ginagamit ay instrumento lamang. Kahit ano pa ang pamamaraan at kaparaan ng nagpagaling at pinagaling ang kapwa niya, ang Ama pa rin ang may karapatang magpagaling. Sa pangalang Jesus, kaya nakamta ng kagalingan. Sa pamamagitan ng Espiritu, nagagawa ang mabuti, natutupad ang mabuti, nagaganap ang mabuti, makakamta ng mabuti ng mga anak ng Ama na nais ay magpakabuti. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Bakit? Gutom ka na? Sige, kain. Dede. Dede na. Sadyang pagbabata sa katotohanan lang, pag sinuring lahat yan, napakarami yung gagastos din. Kung gusto nyo pasurin, kung gusto nyo para mapatotohanan, gawin nyo, hanapin nyo, sapagkat dito dadaan niya. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Alalaumbaga, may bintangan kayo. Halimbawa, ang bintana nyo'y ditulak, di aldaba, pawid siya. May tutulak ba ng kamay mo yan na maghapong nakabukas at nandoon ka't nakatulak ka? Hindi. Hahanapin mo yung aldaba para mabuksan siya at iiwanan mo na. At kapag nabuksan na, makikita mo na lahat ang dapat mo makita. Anong ibig ituran? Kung sarili lamang ninyong kakayahan, mapapagal kayo. Hindi ninyo kayang gawin ang lahat ng gusto ninyo, sapagkat dapat may kaakibat kayo't kasama upang makayanan ninyo. Kaya't kapag nabuksan na ng aldaba, na itukod na ng aldaba ang bintana mo, iwanan mo na't makakagawa ka ng iba. Yan ang katotohanan. Kapag pinagkatiwala nyo sa Ama ang isip at damdamin nyo,
Marami siyang magagawa para sa inyo upang ang ibigay niya ay mapagtotohanang hindi niyo kaya, subalit kaya niya. Buhay bang Ama? Tulad ng aldaba na nakaya niya sa maghapon at magdamagman, nakatukod sa bintana niyo. Kaya naman, magagawa mo kung anong gusto mo. Subalit kung ikaw mismo, maghapon kang naroroon, baka malaylay na balikat mo. Yan ang patotoo mga mahal ko. Talinghagang tinuran ko'y baybayin nyo at magnilay at magbulay kayo. Ganang talinong pangtao, di masasambit ito. Subalit ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, naking mga minamahal. Panaligan niyong di nyo nakikita, na nagpapasibol ng tubig, nagpapabalong ng anumang uri ng tubig. Saan man magmula, kaya niyang ibigay. Yaon ang katotohanan, aking mga mahal. Sibol man ang dalampasigan ay kanyang alay. Maging sa balong na tigang at pagdakay, napaapaw, walang hindi gagawin. Yaong amang sa inyo'y wagas kung magmahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Kapag nagluto kayo at nasunog, kung wala na kayong muling iluluto, wala na kayong kakainin. Subalit, ang Ama, mawala man ang lahat sa inyo, kaya niyang ibigay ang pagkain ng isip nyo. Sapagkat nagmumula sa isip nyo ang lahat ng pumapasok dito. Kaya kaya nyong isipin at mabahaginan ng tama at tumpak para hindi kayo makapag-isip ng masama pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Masaya ba ang buhay? Tumayo ka nga. Lumakad ka nga. Sige nga. Lakasan mong loob na hindi ka balik. Sige, lakad ka nga, lakad. Alam kong may magagawa ang Ama. Kahapon nga, nakatungkod ka eh. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ganito ang Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Bilis, bilis. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o angkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may
magagawa ang Ama pagkat winika niya, manalig ka na bawat araw. Ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Tandaan mo, ang pagsunod na walang pag-aalinlangan, anuman ang nararamdaman, siyang magiging sanhi ng iyong ganap na kagalingan. At kung papaano, pinakita lamang sa iyo, kahapon ay may tungkod ka't halos mabuhay. Kung naramdaman mo kaiba't pagbabago'y naiba, magnilay at magbulay ka. Tumakbo ka nga. Balik. Opo. Sumayinyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kay inyong kamtan. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sapagkat kung hindi nga siya totoo at tapat, wala nang maglilingkod. Dahil anong pruweba at patotoo, Diyos mo nga siya na wala naman siyang magagawa sa iyo. Kaya panaligan mo siya nang mapatotohanan niya, tapat, totoo siya.